Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Isang topic na naman ang isi-share ko sa inyo para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. Ito ang topic na isi-share ko sa inyo guys, ang mga comment ng ating mga kababayan na nagtanong sa previous ko na video. Tanong ni Kabayan Maria, shoutout sa iyo Kabayan. Dito po sa Qatar ma'am, need po ba dito talaga kuha ng referral? Hindi po ba sa Pinas na? Nagtanong siya sa akin sa previous ko na video tungkol sa paano ko nakuha ang 20,000 pesos na financial assistance na galing sa UWA. So ito yung tanong ni Kabayan Maria. I-share ko ulit sa iyo Kabayan ang experience ko nung nasa Bahrain ako nagtrabaho, kung paano ako nabigyan ng referral ng Pulo UWA Bahrain. Mahigit 1 taon na ako sa amo ko, nagpabalik ako sa agency. Pagkatapos ng 2 araw, ibinalik ako ng employer ko sa agency. Ang problema ko kasi sa employer ko, yung mga anak niya. Nung nasa agency na ako, nag-usap-usap kami kasama ang manager ng agency, secretary, ako at ang employer ko. Tinanong ako ng manager ng agency ko sa Bahrain kung ano yung nangyari sa akin, kung bakit ako nagpabalik sa agency. At ikwinento ko lahat kung ano yung naging problema ko sa employer ko. Naninigaw kasi ang mga employer ko at yung mga alaga ko, problema ko rin. Yung panganay ko na alaga, nananakit din yun sa akin. Kaya nagdesisyon ako na magpabalik ako sa agency. At nag-decide yung manager ng agency na pansamantala, mag-trial muna ako. Pinahatid niya ako sa driver sa kanyang pamangkin. Ang naging trabaho ko doon, nag-alaga ako ng kambal kasama ang amo kong babae. Bali, ang anak ng naging employer ko, 3. Lahat babae. Inayawan ko yon dahil mahirap mag-alaga ng bata, lalo na pagkambal. Kasama ko naman yung amo kong babae, kaya lang nahirapan ako dahil kambal kasi yung anak nila. Nagpabalik ako ulit sa agency. So, hinatid na naman ulit ako ng driver ng agency. Tapos nun, nilipat na naman ako ng manager ng agency dun sa kaibigan niya na mayaman. Nayawan ko din yon dahil sa maraming rason. At ang panghuli kong naging amo, nag-alaga naman ako ng disabled. Malaki na siya, babae, pero hindi siya makalakad ng maayos. Kaya ako yung umalalay sa kanya, ako yung kasama niya pag pumapasok siya sa school, at kapag magbibihis siya, punta siya sa CR, ako yung laging umaalalay sa kanya. So umayaw ako doon, dahil mahirap yung naging trabaho ko doon, bukod sa kasambahay ako, caregiver pa ako at nakiusap ako sa amo ko na ihatid niya ako sa Philippine Embassy. Ilang beses ko na kasing kinausap ang agency na ibigay nila yung mga sahod ko sa mga employer na pinagtrayalan ko, pero hindi nila binigay. At may sahod pa rin ako na kukuhanin, may sahod pa rin hindi binigay ng una kong amo. Nung hinatid na ako ng amo ko na babae doon sa Philippine Embassy, doon na ako nagkaroon ng chance na mag-complain. So, kinausap ko si Sir Arnel at nasigawan pa nga ako ni Sir Arnel doon at gumawa ako ng salaysay. So, pinagawa niya ako ng salaysay. Lahat ng complaint ko, sinabi ko doon sa salaysay na ginawa ko. Pagkatapos, lumabas ako ng Philippine Embassy, dala ko lahat ang mga gamit ko, sumakay ako ng taxi at nagpahatid ako sa Tuble. May kaibigan kasi ako na nagtatrabaho sa cleaning company. Nagtrabaho ako sa cleaning company more than 2 weeks. Nagpatago-tago ako, nag-TNT ako, dahil hinhanap din ako ng employer ko, yung unang employer ko. Wala kasi akong dalang ikama, wala akong dalang passport, lahat ng mga dokumento ko nasa una kong amo. Dahil wala akong dalang passport at ikama, nakapag-decide ako na magtrabaho ulit sa bahay. Dahil natakot ako na baka mahuli ako ng pulis at makulong ako sa Bahrain. Nung time kasi na yon, marami ang nanghuhuli ng mga pulis sa mga kalsada
at pinapahinto nila yung mga sasakyan para i-check nila ang mga ikama. Buti na lang, may kaibigan din yung kasamahan ko na naghahanap din siya ng mag-e-extra doon sa amo niya dahil magbabakasyon siya sa Pilipinas. Uuwi siya ng Pilipinas, mahigit 1 buwan din siya na magbabakasyon. So, naghahanap ng extra yung kaibigan ng kasamahan ko, ay ako yung inirecommend ng kasamahan ko sa trabaho sa cleaning company. Lumipat na naman ako sa bahay dahil natakot din ako. Marami kasi ang nanghuhuli noon. So wala akong dalang ikama, wala akong dalang passport, at araw-araw kaming lumalabas. Dahil cleaners nga kami, kaya araw-araw kaming magtatrabaho sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bahay. So lumipat ako sa bahay, doon sa kaibigan ng kasamahan ko sa trabaho. So doon muna ako nag-extra pansamantala. Ang offer sa akin doon na sahod is 200 BD. So pinagtiyagaan ko yon. Nag-intay ako ng mahigit 1 buwan. Nagtrabaho muna ako pansamantala habang pinoproseso ko yung complaint ko sa Philippine Embassy. Binigyan din ako ng cellphone number ng mga kaibigan ko sa DMW at OWA. Tumawag ako sa DMW at sa OWA at sila na rin yung tumawag sa Philippine Embassy, Pulo OWA Bahrain, para matulungan ako. Katapos ng 1 buwan, tinawagan ako ng staff ng Pulo OWA Bahrain para mag-report doon sa Philippine Embassy. Dahil pumunta doon yung manager ng agency ko sa Bahrain para ayusin ang problema namin. Para ibigay sa akin yung sahod na hinihingi ko sa kanila. Yung sahod na hindi nila ibinigay sa akin. Ang ginawa ng Pulo OWA Bahrain, hinold nila ang mga kontrata ng agency para matulungan ako, maibigay lahat ng sahod ko, masettle yung complaint ko. Ang mga kontrata ng agency, hinold ng Pulo OWA Bahrain. At dahil doon, binayaran ako ng agency. Nag-meet kami sa Philippine Embassy dahil tinawagan ako ng staff ng Pulo OWA Bahrain na pumunta ka dito, mag-report ka dahil nandito yung manager ng agency. So gabi na yon, nagpaalam ako sa amo ko na pupunta ako ng Philippine Embassy dahil kakausapin ko yung manager ng agency at kukunin ko yung aking sahod. Buti na lang, pumayag siya at binigyan pa niya ako ng 10 BD para may pamasahe ako sa taxi. Pero binayaran din yon ng manager ng agency. Pagdating ko ng Philippine Embassy, nagkausap kami ng manager ng agency at ang staff ng Pulo OWA Bahrain. At napagdesisyonan na yung agency ko ang bibili ng plane ticket at ibibigay nila lahat ng sahod na hindi nila naibigay sa akin sa mga previous na nagtryalan ko at ang sahod ko sa una kong amo. Binigay nila lahat yon, cancel din nila ang visa ko sa Bahrain. Gumawa ng kasulatan yung staff ng Pulo OWA Bahrain at pumirma ako doon, pumirma din yung manager ng agency. So naayos yung naging problema ko at sinabi sa agency na kailangan nilang bumili ng plane ticket para sa akin. So nung may plane ticket na ako, tinawagan ako ni Ma'am Regina Manlapas na pumunta ka na dito sa Philippine Embassy dahil magpa-flight ka na. Pero yung mga dokumento ko at plane ticket ko, hindi pa yun nila binigay sa akin. So nung nag-flight na lang ako, binigay na nila sa akin lahat ng mga dokumento ko. Stay lang ako sa Philippine Embassy ng 1 gabi. Kinabukasan, flight na namin. 2 kami ang magpa-flight. At doon ko na-meet at nakilala ang iba pa na mga OFW na may mga problema din sa mga employer nila. Iba-iba ang mga naging problema din nila sa mga employer nila.
May mga hindi nabigyan ng sahod, may tumalon sa pader para makatakas lang dahil manyakis yung amo. Iba-iba ang mga kwento at mga problema ng mga OFW na andon sa Philippine Embassy, Bahrain. Si Ma'am Regina Manlapas yung nag-asikaso sa mga papeles namin, tumulong sa akin. Sila yung naghatid sa amin sa airport. At yung staff ng Polo Owa Bahrain, yun ang nagbigay sa amin ng referral. So, nung pagdating ko sa Polo Owa Bahrain, sila yung gumawa ng e-travel ko sa cellphone ko at lahat ng papilis ko, lahat ng mga dokumento ko, sila yung nag-asikaso, pati na rin yung agency ko sa Bahrain. Yung agency ko sa Bahrain, sila yung bumili ng plane ticket at nag-cancel ng aking visa. So, yun ang nangyari. At nung flight na namin, sinabihan kami ni Ma'am Regina na isesend na lang namin sa WhatsApp yung referral. Wala pa akong idea noon kung magkano yung makuha ko sa OWA sa Pilipinas. Ang sinabi lang sa amin, ang advice sa amin, na ipapakita namin yon sa OWA sa Pilipinas. Pagdating namin sa airport sa Pilipinas, sinalubong naman kami ng staff ng OWA. Inassist kami, kinausap kami, at binigyan kami ng pagkain. Yung kasama ko, taga Davao kasi siya, kaya nagpaiwan siya doon sa OWA muna sa airport. At ako, umuwi na ako sa Cavite. So, naghiwalay na kami ng kasama ko. So, yung kasama ko, 3 months pa lang din yun sa amo niya. Dahil nagka-problema din siya sa amo niya, manyakis raw kasi yung amo niya, kaya tumalon siya sa pader at pumunta siya sa Philippine Embassy. Yun din yung naging problema niya sa amo niya. Sabay kaming nag-flight noon, naawa nga ako sa kasama ko na yon dahil wala talaga siyang pera, kaya binigyan ko na lang din siya ng chocolate doon sa airport kasi kahit pasalubong sa mga anak niya, wala talaga siya. 3 months pa lang kasi siya sa Bahrain at yung sahod niya, pinapadala niya sa pamilya niya, kaya nung umuwi siya, wala talaga siyang dalang pasalubong. So, binigyan ko siya sa airport ng chocolate. Bumili kami sa duty free sa airport ng Bahrain. So, yun ang nangyari sa akin, kabayan. Ang Polo Owa Bahrain ang nagbigay sa amin ng referral. Pumunta ako sa OWA sa Calamba. Pinakita ko sa staff ng OWA doon yung referral ko galing sa Bahrain, yung passport ko at boarding pass. Kinausap nila ako, in-interview nila ako, at tinanong nila sa akin kung ano yung nangyari sa pagtatrabaho ko sa Bahrain, kung ano yung naging problema ko, at ikwinento ko sa kanila at sinabi ko sa kanila, in-explain ko sa kanila kung ano yung nangyari sa akin sa Bahrain. Binigyan nila ako ng list of requirements at sinabihan nila ako na mag-attend ako ng Zoom meeting. Chinek din nila sa computer kung active member ba ako ng OWA. Kasi pag active member ka ng OWA at may referral ka, makakakuha ka ng 20,000 pesos. Tulong pinansyal galing sa OWA. Balik Pinas, balik hanap buhay para sa mga distressed OFW. Kapag hindi ka active member, ang makukuha mo lang sa OWA, 10,000 below. Yun ang nakalagay sa computer nila. So yun, natapos yung aming usapan sa OWA sa Calamba at umuwi na ako ng Cavite. Yun ang experience ko, kabayan. Yun ang nangyari sa akin sa Bahrain. At ang Polo OWA Bahrain ang nagbigay sa akin ng referral para makakuha ako ng 20,000 pesos na financial assistance na galing sa OWA. Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program para sa mga distressed OFW na umuwi ng Pilipinas kaproblema sa amo at nawalan ng trabaho. Ang experience ko, kabayan, kaya ako nakakuha ng financial assistance na 20,000 pesos dahil may referral ako galing sa Polo OWA Bahrain. Sila yung nagbigay sa akin at ipinakita ko na lang sa OWA sa Calamba, sa Pilipinas. At ang sagot ko sa iyo, kabayan,
Kung need ba talaga na sa Pulo o Qatar ka kumuha ng referral, depende yon sa sitwasyon mo. Kung may chance ka na makapag-complain sa Pulo o Qatar, mag-complain ka kung ano yung problema mo sa employer mo. Pero kung hindi ka na makapag-complain sa Pulo o Qatar, pagdating mo ng Pilipinas, sa airport, may OWA dyan, magsabi ka kung ano yung problema mo sa employer mo para matulungan ka ng OWA at mabigyan ka ng tulong pinansyal. Yun lang kabayan ang sagot ko sa tanong mo. Thank you sa comment mo at sa suporta. Sana may nakuha kang idea at nakatulong ako sa iyo. Next, proceed ako sa comment ni kabayan Jennifer. Ito yung tanong niya. Ma'am, marami bang members sa loob ng bahay ni employers dyan, ma'am? Like 4 kids or more kids ba? Nagtanong siya sa previous ko na video. Ang title, may mga kaso bang mga inaabuso na DH sa Bahrain? Ito yung explanation ko sa tanong mo kabayan. Nung nag-apply pa ako sa Max Agency, papunta ako sa Bahrain, in-interview na ako ng employer. Dahil pandemic noon, ang ginawa ng agency, lahat ng employer pinapakausap sa mga aplikante. May chance yung mga aplikante na makapili ng employer. Kami na mga aplikante ang magde-decide kung payag ba kami sa employer na yon or hindi. In-interview ako ng employer at sinabi na sa akin kung ilan ang anak nila. At sinabi na rin sa akin kung ano yung maging trabaho ko pagdating ko sa Bahrain. Sa Pilipinas pa lang ako, alam ko na kung ano yung maging trabaho ko pagdating ko sa Bahrain. Mag-aalaga ako ng bata, maglalaba ako, magpaplantsa, maglilinis at magluluto. Dalawa yung maging alaga ko kasi dalawa yung anak ng amo ko sa Bahrain. Depende kasi yun kabayan kung ano yung madatna natin na trabaho pagdating natin sa ibang bansa. Iba kasi ang mararanasan natin pagdating natin sa bahay ng amo natin. Mas maganda kung ma-interview ka ng employer mo, ma-interview ka ng magiging employer mo sa ibang bansa para malaman mo kung ilan yung anak nila at kung ano yung trabaho mo. Kagaya sa na-experience ko dati. Na-interview na ako, kaya alam ko na kung ano yung maging trabaho ko pagdating ko sa Bahrain, sa bahay ng employer ko. Maraming mga employer sa Bahrain kabayan na konti lang ang anak, marami rin ang employer sa Bahrain na marami ding anak. So, depende lang yun kabayan. Ang importante, kapag mangibang bansa ka, ihanda mo na yung sarili mo at lakasan mo na yung loob mo na kahit ano pa yung trabaho na madatnan mo dito sa ibang bansa, makakaya mo. Ang pag-a-abroad kabayan ay hindi talaga basta-basta. Isa siyang desisyon na kailangan panindigan mo at kailangan tanggapin mo kung ano man ang maging kapalaran mo pagdating mo dito sa bahay ng amo mo dito sa ibang bansa. Ang pag-a-abroad kabayan ay isang sakripisyo para sa pangarap mo at sa pamilya mo. So, kailangan mong magtiis, kailangan mong tanggapin kung ano man yung magiging kapalaran mo dito sa ibang bansa. 2 years na pagtitiis yun kabayan. Kaya kung ikaw ay isang aplikante na nag-a-apply pa lang papunta dito sa ibang bansa, dyan pa lang sa Pilipinas, kailangan habaan mo na yung pasensya mo at ihanda mo na yung sarili mo. Magbaon ka ng isang sakong pasensya dahil pagdating mo dito sa ibang bansa, marami tayong pagdadaanan na mga pagsubok, mga problema, iba-iba yung may experience natin pag dito tayo magtatrabaho sa ibang bansa. At walang ibang makakatulong sa atin kundi ang sarili lang natin. Maraming mga pagsubok kabayan na kailangan mong labanan pag dito ka magtatrabaho sa ibang bansa.
Bukod pa dyan, mag-a-adjust ka sa ugali ng amo, mag-a-adjust ka sa pagkain, sa weather, mag-a-adjust ka sa homesick. Kailangan, dyan pa lang sa Pilipinas, tibayan mo na yung loob mo. Tibay ng loob at lagi ka lang magdasal para malagpasan mo ang lahat, kabayan. Marami kang kalaban dito, kabayan, pagdating mo dito sa ibang bansa. Iba-iba ang mararanasan mo sa araw-araw na pagtatrabaho mo dito sa ibang bansa. 2 years na pagtitiis at sakripisyo, kabayan. Yan ang buhay abroad. Kailangan mong magtiis, magpakahirap, magpakapagod, magpakapuyat. Lahat kailangan mong isakripisyo para sa pangarap mo at sa pamilya mo. Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, depende yon sa employer mo. May mga employer sa Bahrain na marami ang anak, may mga employer din na konti lang din ang anak. Sa experience ko, nung nasa Bahrain ako nagtrabaho, yung kapatid ng amo ko, 2 lang din ang anak nila. Yung isang kapatid naman ng amo kong lalaki, marami ding anak. Yun lang ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana nakatulong ako sa iyo at nakakuha ka ng idea. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic sa isinishare ko sa inyo about sa aking experience, sa aking pagtatrabaho dito sa ibang bansa, paki-press ang like at mag-comment na rin kayo kung may mga tanong kayo sa mga topic na sinishare ko sa inyo, sa mga sagot ko sa tanong ng ating kababayan na nag-comment sa aking previous na mga video, at paki-share nyo na rin para makatulong ako sa iba, at paki-subscribe sa aking YouTube channel, at paki-pindot nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong panonood at sa suporta. God bless sa ating lahat.